Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, maraming salamat sa mga nanood at sa lahat ng nag-subscribe. So ito, magpo-post na naman ako kasi yung pinost natin ng kagabi ay medyo malungkot. Ngayon, malungkot ito pero at least meron namang kumbaga pampalubag loob, pampalubag damdamin. So yung anggulo pala na nakita natin kagabi ay anggulo yun doon sa mga audience sa baba. So, merong anggulo naggaling sa taas at ito ay parang lubag damdamin kasi meron talagang nakita ni Kaloy yung kanyang tatay. Pero again, sad pa rin tayo sa halip na nandun siya sa crowd na nag-aantay siya kay Kaloy, dapat yung wish natin, wish ng lahat ay sana ay nakapunta sila ng airport o di kaya doon sa Malacanang kasi yun na nga, pinanood ko yung video ng tawag nito, channel ng gobyerno, ang RMTV, ay nandun lahat ng mga kapamilya nila, yung mga atleta, lahat ng athletes ay naka-receive sila ng tigwa 1 million pesos at nandun lahat yung kanilang mga kapamilya. May lulula, may nanay at tatay, may mga kapatid at merong anak. Kagaya ni Carlo Paalam, nandun yung kanyang anak, dinala yung baby. So dito, makikita natin sa picture na nandito yung tatay, itinaas siya ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kapitbahay, siguro mga kaibigan para talaga makita siya ni Carlos Yulo, yung kanyang anak na two-time gold medalist Olympian, ganon. So, yung nakasulat, sabi dito, Kaloy, papa mo dito. O dito, papa mo Kaloy. Ganon. So, nandito makikita natin na si Kaloy ay sumaludo sa kanyang tatay at nagsabi na si tatay tapos love you. Yun ang kanyang sabi pala. At saka talagang maganda siyang tingnan kasi inacknowledge niya yung tatay niya. But then, again, meron talaga siyang but kasi sa halip na nandun talaga siya, nakikipagsiksikan, sabayan sa mga tao, dapat sana ay nakita na si Kaloy doon pa lang sa airport at saka doon sa Malacanang. Yun lang ang ating point dito. Pero ganun pa man, at least nakita pa rin. So ito yung sabi, sa video nakuha ng RTVM, hindi nakita ang reaction at mukha ni Kaloy nang makita niya ang kanyang ama. Gayon pa man, nang lumabas ang isang video nakuha mula sa ibang anggulo, kitang-kita ang naging reaksyon ni Kaloy na pumukaw sa damdamin ng marami. Marami talagang napukaw na damdamin dahil doon. Sa nasabing video, makikita si Kaloy na sumaludo sa kanyang ama at marinig na nagsabi ng love you habang nakatingin siya sa gawi kung saan naroon ang ama. Ang simpleng, ngunit baka bagbag damdaming eksena ito ay mabilis na nag-viral na umani ng papurit paghanga mula sa mga netizen. So yung iba ng mga netizen na-touch sila, tapos yung ibang netizen ay naawa, ay naiiyak. So ganun talaga kasi hindi natin hawak kung ano ang kanilang mga gusto sa buhay, kaya gayon pa man lang tayong magagawa. So ganun talaga yon, ang ating hope na lang, wish natin na sila ay magkabate. So marami ang naantig sa ipinakitang respeto at pagmamahal ni Kaloy para sa kanyang ama, lalo na't malayo siya sa pamilya dahil sa kanyang karera bilang isang world-class gymnast at dahil na rin sa kontrobersyang kinasangkutan ng kanilang pamilya. Ang tagpong ito ay nagpapaalala sa kahalagahan ng suporta ng pamilya sa tagumpay ng bawat atleta. Nakasuporta namin yung kanyang tatay. So marami tayong ifs, yung ganon. So hindi natin hawak ang isip ni Carlos Yulo, hindi natin hawak kung anong gusto niyang gawin. So yun yung gusto niyang gawin, so yun ang ginawa niya na sa tingin ng iba, nakararami ay hindi maganda kasi nga tayo ay mga Pilipino. So meron tayong tinatawag na family ties, tradisyon na kailangan nating i-acknowledge ang ating mga magulang. Yun pa man, ang lahat ay nagbabago dahil na rin sa panahon. Si Carlos Ireliolo ay isang kilalang gymnast mula sa Pilipinas na nagpakitang gilas sa mga gymnastics competitions, lalo na sa floor exercise at vault. Bata pa lamang si Yulo nang magsimula siyang mag-insayo at nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral at magsanay sa Japan, kung saan higit pang hanahasa ang kanyang kakayahan. Siya ang unang Pilipino nagwagi ng gintong medalya sa World Artistic Gymnastics Championships noong 2019. So, gumawa talaga siya ng history at yun, maraming nagsasabi na sa kanyang pangarap, dapat sinama niya yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay. Kaya lang, gayon pa man, kaya nagsabi ko, lahat ay nagbabago, lalong-lalo na sa makabagong panahon, sa panahon ng teknolohiya. So, yung mga tradisyon dati, yung mga iniisip ng mga magulang na ang kanilang anak ay ginagawa nilang insurance in the future, wala na po yan ngayon. Pero meron pa rin mga
mangilan-ngilan kaya na talagang merong dalawang opinion yung panig sa kay Yulo at yung panig sa nanay. So, kayo, kung saan kayong panig, nasa sa inyo yan, kung ano ang inyong reason. Para sa akin, payag ako doon ako sa panig sa nanay ni Yulo at doon din ako sa panig sa kay Yulo kasi yung yung nangyari sa nanay niya ay medyo makaka-relate ako niyan kasi yung nanay ko ay ganun din noon. Tapos yung panig naman ni Yulo ay makaka-relate din ako kasi bata pa lang ako ay nagtrabaho na ako at lahat ng sahod ko ay napupunta sa nanay ko. Kinaibahan lang, syempre hindi ko siya hinanapan kung nasaan na yung mga sahod ko nung ako ay nagpakatulong, naging katulong. Bata pa lang ako, naging katulong na. So, hindi ko hinanap kasi alam ko kung saan napunta. Yun, pinambili ng bigas. Bigas lang talaga ang katapat. Yun lang ang problema namin sa bahay noon, bigas. Wala po kami mga ganun na mga bahay, mga sasakyan or whatever dyan kasi wala naman kami pera. Katulong lang, makakabili ka ng malaking bahay. Hindi wala. So, ganun lang po yun. At sana ay magkabati na sila at sana ay talagang pasayahin naman ni Carlos Yulo yung kanyang mga magulang para happy lahat, para wagas ang pagsiselebrate, wagas ang tagumpay. Tagumpay sa larangan ng sports, pampalakasan at tagumpay sa larangan ng pamilya. So yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.